Siya palang nakapagpiyansa mga kapuso at yung anim nakakulong na. Anim sa walo. Yan, si Jail Superintendent J. Rex Bostanera, spokesperson po ng Bureau of Jail Management and Penology. Nasa linya po natin. Superintendent Bostanera, magandang umaga po sa inyo, sir. Morning po. Magandang umaga po, Sir Melo, at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Kumustahin po namin yung mga nakakulong ngayon kahapon na nadala dyan sa Quezon City Jail. Male dormitory. Yan po yung sa Payatas, di ba, Mr. Superintendent Bostanera, sir? Yes, Sir Melo. 6 po yung dinalang lalaki at isang babae naman sa female dormitory. Sabay po ito bandang alas 4 ng hapon. Dinala po sila from Sandigan Bayan. By virtue of an order from Sandigan Bayan. At ito nga po ay pawang doon po ito sa mga Mimaropa DPWH officials. Opo, okay. Kumusta po ang kondisyon nila ngayon sa unang gabi na nandyan po sila, Superintendent Bostanera? So far po, kanina po nag-check po kami, wala naman pong negative reports from our jail. So we assume na maayos naman po. Kahapon din ho, during their booking process, may doktor din ho kami na nag-check and generally healthy naman po. Wala naman hong any unusual findings. Maayos naman ho yung kanilang kalagayan. Opo. Ano po ang mga activity po nila dyan? Ngayon po sila mga nakapiit po dyan, Superintendent. Well, kanina lang po ang pinakaunang activity nila. Of course, kaninang 6 a.m., kinising sila dahil sa head count, of course. And ngayon po, kung ano pong activity sa jail, which is visitation, kung meron po silang dadalaw sa kanila and lawyers, ay pwede naman po silang dalawin ngayong umaga. Opo. Ngayong hapon po. At may mga iba pong activities din kagabi, kaya nga lang ho, naka-confine ho sila dahil newly committed PDL ho. Hindi naman ho sila hinahalo agad. Bagamat yung lugar kong pinaglagyan nila ay general population ho. May kasama ho silang 3,600 plus na nakakulong, 10 sa isang selda. 10 sa isang selda. Teka, hindi po namin pa nakikita. Ako po, wala pa akong idea kung ano ang itsura niyang bagong Quezon City Jail. Ano po bang pinagkaiba nito dun sa lumang Quezon City Jail natin dito sa may EDSA Kamuning, Superintendent Bostanera? Ito po yung bagong tayong City Jail natin, Quezon City Jail. At ito po ay may 47 square meters ang bawat isang selda, 10 ang laman, and then marami ho itong selda. Nakasya ang nasa more than 6,000 po dito sa facility na ito. Opo. Yun hong dati nating facility ay ideal for 200 PDL lamang sa Quezon City Jail. At umabot na nga ho ito, hindi na ho kasya sa selda. Ang iba ho natutulog na ho doon sa loob ng basketball court. Kung natatandaan pa po natin yung mga lumang footages. Pero ngayon ho, moderno na ho ito, dinisign ho ito according to international standards. Opo. Para ho sa kapakanan ng pangkalahatan ho. Kahit ho ordinary bilanggo, maayos ho yung kanilang selda naman. Opo. Ito yung pagkakaiba nito. Opo, yun po ang pagkakaiba. Mas maayos po ngayon. Meron po bang aircon to? Meron ba itong electric fan? Ano pong meron dyan sa loob ng selda? Wala po itong aircon. Bawal ho ang aircon. Electric fan lamang po ito. At na-disenyo naman ho ito na tagusan ng hangin. Ibig sabihin ho, maayos naman ho yung ventilation nila. At meron din ho itong mga serbisyo na naandoon na ho sa loob ng piitan. Katulad ho ng isang parang hospital ho na meron hong medical center na ho sa loob. Opo. At ang pangako nga ho ng aming DILG Secretary, Secretary John Vic Rimulya, ilalagyan ho ito ng mga equipment, maglalagay ho ng budget para maging fully operational hospital sa loob mismo ng Quezon City Jail para wala na rin ng dahilan para sa mga hospital arrest o hospital confinement na kayang-kaya na ho. Opo. At ito rin ho ay, excuse me po. Dating dating tambakan to, di ba? Yung lugar na pinagtayuan po nito. Tama po ba? Medyo malayo naman ho ito doon sa Tambakan. Opo. Ito ho ay malapit sa Eco Reserve po, sa Eco Park. Sa Lamesa? Yes po, Eco Park Reservation po ito. Opo. Malapit po ito doon. So walang amoy po. Walang masyadong naamoy dyan, na masangsang. Ano po? Wala naman po. Wala naman. Opo. Okay. So,
ano po, ito mga ito, itong 6 na ito, magkakasama ba yung 6 o kalat-kalat na rin po ito? Distribute sa iba-ibang selda po ito, Superintendent. Sa ngayon po, ang polisiya po kasi ng BJMP ay iwalay muna sila sa general population at hindi magkakasama po muna sila. After certain period, may assessment po kami kung saan pwede sila ilagay. Ihahalo-halo po sila. Hindi sila pwede pagsama-samahin. Ayun, okay. So, mga mga empleyado po ito, may mga ininyero pa yata dito. Wala po ba tayong, siyempre, tatanong, baka naman iba ang treatment niyang mga yan kaysa doon sa mga pangkaraniwang mga inmate, Superintendent? Wala naman po kaming ibang trato sa kanila. Yun din po ang bilin ng aming Chief BJMP and of course Secretary John Vic Remulla. And of course, as a policy, wala ho talagang VIP treatment sa BJMP. At ang selda nila ay ordinaryo, ang activities nila ay pang-ordinaryo PDL at wala naman ho tayong any special preference dahil kumbaga sila ay dating government employee. Wala rin ho tayong ganun. Opo. Ang sabi po, baka daw umabot sa 2,000. Yun ang nabasa ko. Ang sangkot dito sa flood control anomaly na ito. Ilan ho bang kaya niyang bago nating jail facility na yan, Superintendent, na ikulong? More than 5,000 po. 5,000 to 6,000 po ang capacity niyan. Ngayon meron po 3,600. So kasya pa ho kung may even more than kaya pa hong ma-accommodate. Bakante pa ho yung kabilang building ho niyan. Ay bakante pa ho yung bagong kakatapos lang. Doon ho sila nilagay sa existing building ngayon na pinaglalagay ng 3,600. So kung may darating pa ho, and according to our secretary, meron pa daw ho, kaya naman ho ng facility natin. Kayang-kaya pa. Okay. Opo. So yung pala. So ngayon po bang araw na ito, yun na po yun 6 out of the 8 na ikukulong dyan, nandyan na po. Yung isang babae po, wala dyan nandun sa Campo Karingal. Bakit po? Wala ba tayong pasilidad para sa babae po dyan? Opo, una po yung pong bagong tayong facility natin, kakatapos lang. Yun ho dapat ang para sa female dormitory. Kaya nga lang ho, recently lang ho ito natapos at hindi pa ho nakalipat ang ating female dorm. Meron naman ho silang ayos rin ng piitan sa loob ng Camp Karingal. Apo. At hindi rin naman ho ito siksikan. Apo. So kaya pa ho, hindi pa ho nailipat sa ngayon. Apo, sige po. Salamat po, Superintendent Bustinera. At kami po ay nangumusta lang. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Melo. Mabuhay po kayo. Apo, si Jail Superintendent Jerix Bustinera, spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology. Ang hilingan, walang pinoprotek.